Aldanar. Mga higala, live po tayo sa Net25. 12 million na po tayo sa live update 25. And now, ladies and gentlemen, And now, ladies and gentlemen, a special message from DILG Assistant Secretary Epi Densing III. Mayong gabi sa inyo tanan! Palakpakan para sa ato! Gaya po ng tanong ni Presidente Duterte, bakit tayo nandito ngayong gabi? Bakit nga ba? Dahil mahal natin ang bansang Pilipinas! Mahal pa natin naman sa Pilipinas! Mahal pa natin naman sa Pilipinas! Yan po ang ginagawa na pagsakripisyo ng ating Pangulong Duterte sa huling 7 buwan. Lahat ng kanyang oras ay ginagawa niya para makamit natin ang tunay na pagbabago sa ating bayan. Kung ang EDSA 31 years ago nagsabi na gusto na meron ng pagbabago, sa panahon ni Presidente Duterte, merong tunay na pagbabago! Para sa inyong kalaman, sa hindi nakakaintindi ng programa ni Presidente Duterte, bakit kailangan labanan ang illegal na droga? Bakit kailangan labanan ang kriminalidad? Bakit kailangan labanan ang korupsyon? Dahil pag nalabanan itong tatlong ito, magkakaroon ng tunay na pakikipaglaban para maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang pakikipaglaban laban sa kahirapan. Pag naiintindihan po natin ito, tingnan nyo lang po ang Davao. Ang Davao ang pinakagubot sa tanan. Katong 1980s. Kinsa ka ang Davao dire? Ang taga-mata Davao, gubot na ito. Maugani mo ng alis sa Maynila. Karoon ngayon po, ang Davao, tahimik na, lahat ng negosyante nagpupunta doon. At para i-report ko po sa inyo, ang pamahalaan ng Japan ay nag-commit ng $200 billion commitment to develop Davao. Kaya napaka-importante ang katahimikan sa ating bayan. Naintindihan natin, nananalo na po tayo sa kikipaglaban ng illegal na droga. Magre-report po kami sa inyo. Para maging successful ang isang negosyo, kailangan nyo ng supply, kailangan nyo ng demand, kailangan nyo rin ng mabebenta ng inyong mga produkto o tinatawag nating distribution channel. Ang illegal na droga po ay isang negosyo na nangyayari sa Pilipinas. Noong araw po, ang nangyayari lang, nasasakote ang supply. So ano pong nangyayari? Pag nasakote ang drug lord, papalitan lang ng bagong drug lord. Yun po ang dahilan kung bakit walang nangyayari sa laban ng droga ng mga nakaraang administrasyon. Alam niyo po ang ginawa ni Presidente Duterte? Napakatalino niya. Tinanggal niya ang supply, bumaba ang nang bumibili ng droga, 25%, 1.1 billion surrenderers, so wala nang bumibili ng droga, 80,000 na pusher, sumurrender na sasabi, ayaw na namin ang benta ng droga. Kaya po, as resulta, 42% drop in criminal rates. Kaya po yung mga negosyante, pumapasok na sa ating bayan, yung mga kapitbahay natin sa maliliit na depressed areas, nagsisimula na silang magnegosyo. Ano masasabi niyo sa lugar niyo? Nagbago ba sa lugar ninyo? Nagbago ba sa lugar ninyo? Alam niyo, si Presidente Duterte, ang tanong po ng pagbabago, hindi na po ano ang pagbabago, hindi na po ano. Ang tanong po ng pagbabago ay kung sino ang pagbabago. Si Presidente Duterte ay hindi na tao, siya ang pagbabago. Ako ang pagbabago, ikaw ang pagbabago, ikaw ang pagbabago, ikaw ang pagbabago, kayo lahat ang pagbabago. At para ipakita natin ang pag-iisa natin sa buong sambayan ng Pilipino,
para gumanda ang kabuhayan ng ating bayan. Hinihikayan po ko ang lahat. Kayo pong nakaupo dyan, kamong nakalingkod. Tindog mo tayo, tayo kayo lahat. Tayo! Tayo lahat! Tayo! Tayo! Tayo lahat! Bilang simbolo ng pakikisa, itaas po natin ang ating kamao. Lahat! Taas nyo! Simbolo ng pakikisa! Kamu nga lang sa gabi, kumakalay na. Nakuha mo, nagtaas po mo. There in Canada, the United States of America, raise your right hand, the fist. Ilagay po natin sa ating dibdib, sa ating puso. At isigaw, ako, si Duterte. Ako, ang pagbabago. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Duterte! 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 Bakit sinabi mo ako si Duterte? Smile naman please. Ako, ang pagbabago. Maraming salamat, MILG Assistant Secretary Singing the Third. Bago po tayo